Ako nga po pala si Ali. Lagi po ako nakikinig ng inyong YouTube podcast, lalong-lalo na kapag hindi po masyadong busy sa work. Nakabase na po ako ngayon dito sa Alaska at nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang naging experience ko po sa aking eskwelahan diyan sa Pilipinas at hanggang sa experience ko po dito sa US. Nangyari po ito nung ako ay grade 8 pa lamang. Around 10 to 11 years ago, nang ako po ay nag-aaral pa sa Holy Angel University. 3 po kaming magkakaklase na magkakasama noon at half day lamang po ang naging pasok namin, pero kailangan pa po namin mag-stay sa school para tapusin ang aming video project. Since school ang setting ng video project namin, naghanap tuloy kami ng classroom sa building namin na bakante. Since ang nahanap po namin ay ang bukas na classroom at vacant doon sa 3rd floor na katapat ng girls' bathroom, ay doon na po kami nag-stay at nagsimulang tapusin ang project. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos ko na yung isa sa mga AV video. Maaliwalas ang panahon nun at wala pong kahangin-hangin kahit nakabukas ang lahat ng bintana. Nung nireview nga po namin ang nakunan naming footage, bigla-bigla ay sumara ang pinto. Bago pa man magsara yung pintong iyon na siyang ikinagulat namin, ako at yung isa kong kaibigan ay may nakita pong bata na nakasuot ng puti na dumaan. Ang ipinagtataka talaga namin sa part na ito, Sir Red, ay sobrang bigat ng pintuan. Wala naman ding kahangin-hangin nung nangyari iyon. Kung sino yung bata, isa rin sa misteryo sapagkat hiwalay yung building ng mga elementary sa high school, kaya sigurado po kami na walang bata na pinapapasok sa high school building. Makaraan po ng pagsara ng pintuan at yung nakita naming batang dumaan. Siyempre nung una, na-shock kami. Pero nang may masmasan na kami kalaunan, binuksan na lamang namin yung pinto para tignan at i-confirm kung totoo ngang may makikita kami. Subalit kami po ay nabigo dahil kaming 3 lang talaga ang nasa floor nung time na yun. Alam namin na hindi kami namalikmata. Dahil din dun, na-realize at natauhan kami. Kaya agad ay nag-decide kami na bumaba na sa building. After ng experience naming ito, hindi na po kami umulit na mag-stay sa mga classrooms, lalo kapag gagawa ng project. Itong ikalawa kong ibabahaging kwento naman ay nangyari na dito sa US. Naganap ito about 4 to 5 years ago nang ako ay nagtatrabaho sa isang sikat na fast food chain bilang shift manager. May mga naririnig-rinig na rin po ako mga kwento na galing sa aking mga kasamahan dito na sabi nga'y may nagpaparamdam sa store. Isang beses ay nakunan nila sa CCTV na gumalaw ng kusa ang mga lalagyan ng gamit sa stockroom. May gulong po iyong mga pinaglalagyan namin pero napaka-imposible na magagalaw iyon ng ganun-ganun na lamang dahil mabigat po iyon at kailangan talaga ng puwersa para mai-slide mo. Dun sa nakunan namin sa CCTV, wala pong tao sa stockroom pero maniwala man kayo sa hindi, gumalaw talaga ito ng kusa. Kaya hindi ko rin po inaasahan na ako na rin mismo ang makakaranas ng pangyayaring ito. Actually 2 beses na itong nangyari sa akin. Parehas na naganap sa loob ng kung tawagin dito'y walk-in freezer. Nung una, kasama ko yung isa kong katrabaho. Nagpasama talaga ako para kumuha ng onion dahil ubos na yung nasa grill table namin. Nasa gawing freezer po kasi yung freezed onion nun. So kapapasok po namin,
Doon ay napagtanto namin na wala pa palang naka-open na box, so kailangan pa naming magbukas. So habang nagbubukas ako ng box, bigla ay nakarinig po kami ng kalabog. Dalawa lamang kaming nasa walk-in freezer kaya alam namin na hindi normal yun. Nakaramdam kami agad ng takot at sabay talaga kaming tumakbo papalabas ng walk-in freezer nang wala ng lingon-lingon. Ang pangalawa ko naman pong karanasan ay ako na lamang pong mag-isa. Same scenario po ito. Naubusan kami ng crispy onion kaya kailangan na namang kumuha sa freezer. Lahat kasi ng mga tao namin nung time na yun ay sobrang busy at since ayaw ko naman na maistorbo sila, ako na ang gumawa. Ang ginawa ko dito, nilakasan ko talaga ang aking loob. Pumasok ako sa walk-in freezer para kumuha ng kailangan. So nung nandun na nga ako sa loob, agad ay kinuha ko na ang kakailanganin. Nang aktong papalabas na ako at bubuksan na sana ang pintuan, may nakita po kong paa at sapatos na dumaan talaga mismo sa harapan ko. Nakayuko kasi ako nung time na iyon, Sir Red, pero pag angat ko ng ulo para tignan, wala pong tao. Ako lang talaga legit ang mag-isa sa loob. Siyempre, nakaramdam ako ng takot kaya ang naging effect ay dali-dali akong tumakbo papalabas. Lahat ng mga kasama ko nung time na iyon ay tinanong ako kung napano ako at dun ko nakwento kung ano ang nangyari. Pero after po ng ikalawang experience kong ito, hindi na talaga ako pumasok sa freezer ng mag-isa. Thank you po dahil nakapag-share ako ng story sa inyo. Salamat sa pakikinig. And actually, dito ko po muna i-stop dahil kinikilabutan na naman po ako habang sinishare sa inyo ang karanasan kong ito. Ako po si Weng De La Rosa. Taong 2022 po nang magsimula akong makinig dito sa inyong channel at isearch maging ang inyong mga brother YouTube channel. Gustong gusto ko po kasi talaga Sir Red yung boses mo kaya nag-search na rin po ako sa Google para makita kita pero hindi kita makita. So ikikwento ko na lamang po yung tungkol sa nangyari sa amin way back 2015. Kung hindi ako nagkakamali ay May 10 ito at since may arkilasyon yung jeep namin kaya maaga po kaming nagising. In fact, hinatid ko muna yung asawa ko sa gawing gate at nang maihatid ko na ay saka ko na po isinara yung gate at nilock. Pagbalik ko sa higaan, nakita kong gising yung isa sa mga anak ko at parehas kaming nagsiselfone. Ang ikinagulat ko dito ay may bigla-bigla pong anino ng bata na lumabas po mismo sa pader. Mabilis yung takbo ng anino ng bata papalabas mula sa wall at nagtungo ito ng pintuan. Paminsan ay may nakikita talaga din kaming dumadaan papunta ng CR. Ang CR namin kasi ay nasa labas ng bahay. Bukod pa riyan, Sir Red, may tumatawag na lamang bigla sa aming pangalan. As in clearly, madidinig mo talaga ang boses. Malinaw mong madidinig ang ngalan na tinatawag niya. Kaya in effect, mapapalingon ka talaga kung sino at saan nanggagaling yun. Pero madalas, ang talagang nagpaparamdam sa amin ay yung mga aninong dumaraan at diretso talaga sila sa CR at matatanaw mo ng malinaw na galing naman yung iba sa bintana. Minsan may mapapakinggan kang parang umiiyak. Partida yun, Sir Red ha. Tanghaling tapat pa ito. Marami na rin po kaming napagkwentuhan, lalong-lalo na sa mga kakilala at yung mga mapagkakatiwalaan na mga kaibigan namin patungkol sa mga masasabi namin na hindi maipaliwanag na misteryong ito. Karamihan sa kanila
Sinasabi na alisin na yung salamin sa CR na nakatapat sa pinto na kung saan tanaw yung gate kapag bukas yung pinto ng CR. Naniniwala kasi sila na portal iyon. Napansin ko nga din nang mula nang aking inalis yung salamin sa CR, nawala din bigla yung mga palakad-lakad na galing sa dingding at papasok sa CR. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.